Hello! Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Nasaan man kayo naroroon sa mga sandaling ito? Magandang araw nating lahat. Kumusta po? Mainit na pagbati sa ating mga kababayan na nasa abroad, lalong-lalo na sa ating mga OFWs. Mag-iingat-ingat po sa mga ginagawa ninyo. Ingat-ingat tayong lahat, especially doon sa mga may kunting kaguluhan nga na mga bansa. Dito sa atin sa Pinas, may tawagin nating mga pagkikilos bilang reaksyon ng ating mga kababayan dito sa nangyari ngang corruption issue, lalong-lalo na sa usaping flood control mga kababayan. Magandang araw sa lahat. Welcome po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, maaari po bang mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, mainit na balita ang ating iparating sa kababayang Pilipino dito sa ating episode. Isang breaking news ang nakuha po natin mga kababayan. Inanunsyo po ng palasyo na ang nasyonal na gobyerno po ay magsasauli po ng 60 billion pesos in excess funds ito na nakuha ito galing po sa PhilHealth. Ito ay isasauli daw ng ating national government sa state insurer dahil nga po sa tinatawag nilang savings generated mga kababayan dito sa DPWH. May mga kalukuhan itong DPWH. Anak ng tinapa. Okay. Dito po sa lumabas na post ng GMA News, breaking po nila at nagsabi, babasahin ko po ito, sundan na lang ninyo. President Bongbong Marcos announced that the national government will return the 60 billion peso in excess funds which was earlier taken to state coffers from PhilHealth back to the state insurer due to savings generated mainly from DPWH po. Ayan po. Ito ang magandang balita mga kaibigan sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Lalong-lalo na po doon sa mga religiously nagbigay po ng kanilang contribution sa PhilHealth na yan mga kababayan na matagal na po nilang dinidemand kung bakit nga po ang PhilHealth ay kinunan po ng pundo at inilipat kung saan-saan yun nila inilipat mga kababayan. Nitong nakaraan ng mga kabuwanan mga kaibigan, mainit ang issue nito, yung pagkuha ng ating national government sa pundo ng PhilHealth mga kababayan. At hindi lang sa PhilHealth ang issue dito Marami pang department po na kinuha po ang pundo. Kung matatandaan po natin, ay ito ay gagamitin daw para doon sa tinatawag lang Maharlika funds mga kababayan. Pero hanggang sa ngayon, hindi na natin alam ano na nangyari nung Maharlika na issue mga kaibigan ko. But one thing clear ngayon, na ito ay inanunsyo na po ng mismong Pangulo na isasauli na po ito. Malaki-laki ito, 60 billion pesos mga kababayan. Malaking tulong na rin ito sa ating mga kababayan na PhilHealth member po, lalong-lalo na yung na-deny ng kanilang mga claims, na hindi po sila tanggapin sa ospital, kasi nga po yung ilang mga ospital, sabi nila hindi pa daw sila nabayaran. May mga issues na mga ganun, di ba po? At tayo po ay nagtataka, di ba po, na mayroon palang pondo na kalaki-laki ang PhilHealth mga kababayan, ngunit may mga kababayan natin na nag-claim ng benefits nila dito sa ahensyang ito ay hindi po makapag-benepisyo. Di ba? Lumabas yung mga nakaraan na wala nga po ng pondo. Kaya po medyo umalsa ang tao nung nalaman nila na may kinuha na pondo mga kaibigan, di ba, sa PhilHealth. Ngayon may mga lumabas mga kababayan na mga bulong-bulong na dahil nga po daw sa
Dahil nga po daw sa nakaambang na malawakang kilos protesta, sabi nga nila natakot daw. Well, hindi natin mga kababayan na masabing ganun. Pero ang karamihan, mayroon silang obserbasyon na mukhang natakot ata daw ang ating gobyerno, lalong-lalo na ang palasyo daw. Baka kukuyugin mga kababayan ng taong bayan. Sapagkat ang totoo na ipon ang issue eh. Hindi lamang mga kababayan, sa totoo lang dito sa flood control, itong mga issue sa kasalukuyan. Lagi na nga nating sinasabi, mga kaibigan, na ang flood control issue ay isa lamang po na eye-opener po na nangyari para mabuksan ang lahat ng mga issues, mga kaibigan, patungkol sa korupsyon. Di ba po? Itong pagsauli na ito, mga kaibigan ko, kung ito ay isang desisyon na sabihin nating religious decision, mga kaibigan, ng ating pamahalaan. Dahil nga po sa wala ngang maliwanag na definition, wala ngang maliwanag na eksplikasyon kung bakit po sila kumuha ng mga kalaking-laking mga pondo diyan po sa mga institusyon kagaya na ng PhilHealth. Hindi pa po, may mga iba pang clinic claim ngayon hinahanap ng taong bayan. Kagaya na ng nasaan na ang proceeds nung tuli-tulinada po na binintang gold reserves natin, mga kaibigan. Nangangailangan pa rin ang taong bayan ng eksplanasyon doon kung nasaan na yun siya. Sana po hindi na halo ang pondo o pera doon dito sa pinagkakaguluhan, mga kababayan, na flood control issue. Sana po hindi na nahalo doon. Sigurado ako hahanapin ito ng taong bayan. Yung mga kinuha na pondo galing doon sa bangko. Marami kasi yung institusyon na kinuhaan, mga kababayan, ng pondo. Isa na dito ang PhilHealth. Kaya po tayo po ay sabihin nating partially masaya dahil nga sa desisyon na isauli ito. Pero mas lalong masaya siguro ang taong bayan kapag nasauli ang lahat ng kinuha doon sa iba't ibang mga institusyon. Kagaya na nga yung sa PDIC, yung sa mga bangko. Hindi na siguro natin ma-recover pa ba yung nabinta na gold reserves natin. O yung na lang, yung proceeds na lang doon. Po, yung kinita doon sa binintang gold reserves natin, mga kababayan. Masauli lang yun para ma-account talaga. Kukunti at liliit kunti siguro ang galit ng taong bayan, mga kaibigan. Kung itong mga ito ay maibalik dyan, ma-account po para makikita natin na accountable, transparent ang ating pamahalaan, mga kababayan po. Hindi po ba? Kasi hanggang sa mga panahong ito, mga kaibigan, ang lahat ng Pilipino ay nagtatanong, what happened to us? Ang ating bang pamahalaan ay nasa in the right track of management pa ba, mga kaibigan? This is my observation. Because lumabas na, napakarami na po. Napakarami na po ang nag-ingay. Kung makikita natin dyan sa lansangan, dyan sa mga kalsada, sa September 21 po ang pinakaaraw na may mga lawakang kilos protesta, mga kababayan. Masakit pa dito sa naturang kilos protesta ay hindi po hanap na masolusyonan ang nangyaring flood control o corruption ng flood control, mga kaibigan. Nakasama na po doon ang panawagan na pababain ang ating presidente. Yun po ang masakit. Hindi po ba? Yun po ang masakit. At hanggang kailan kaya matanggap ng ating pamahalaan na ma-absorb nila ang panawagan na iyan na hanggang sa manatili pa rin, mga kababayan, sa posisyon ng ating Pangulo. Napakasakit po. Sa totoo lang, millions of Filipinos ang bumoto po
sa ating Pangulo. At sa mga pangyayaring ito lamang, mga kababayan, nasisira po ang tiwala ng milyon na Pilipino na bumoto. Ako po'y nasasaktan. Sapagkat hindi natin inasahan, mga kababayan, na mangyari ito. Based doon sa mga experiences na nung nakaraan, mga kababayan. Kaya po, masakit isipin natin na tayo'y pupunta sa mga uhahantong sa mga ganitong panawagan, mga kaibigan. Hindi ko po personally matanggap-tanggap na may mangyari pang mga ganito. But, yun na nga, ang lagi nating sinasabi. Kung nagkamali, mga kababayan, at hindi ito inasahan, na sa loob pala ng administrasyon na ito, may mga tao palang gahaman, may mga tao palang gusto nilang sila lang ang mabusog, at the expense sa mga Pilipinong mahirap. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at paki-share naman and like. And don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.